Magandang umaga, another day, another video na naman tayo mga guys. Tara samahan nyo akong mag-revarnish or mag-refurbish ng tabletop. Gagamit tayo ng orbital sander dyan at ang gagamitin natin liha ay 120 grit. Lilihain na lang natin yan hanggang sa matanggal na ang lumang varnish. Babakbakin natin at palilipawin natin ng kahoy. Makikinisin natin hanggang sa mabakbakang varnish at lumabas ang pagkakahoy. Siyempre gagamit din tayo ng vacuum dyan para hindi kumalat ang alikabok dito sa workshop natin. Mas mainam na gumamit ng orbital sander sa pagbabakbak ng varnish kaysa gumamit ka pa ng chemical na pang varnish remover. Ang kagandahan sa paggamit ng orbital ay nililiha mo na, kumikinis na yung kahoy na ginagawa natin tabletop. So pagkatapos niyan na lihain, lilihain na lang natin ng mapino at pwede na natin applyan ng wood stain. At kung napapanood mo ang video na to, maaari mong i-comment kung taga saan ka. Nang sa ganon, malaman natin kung taga saan ang mga nakakapanood ng video nito. Huwag mo na rin kalimutan ng like, share, and comment. Follow na rin mga boss. At ayan na nga, kung mapapansin nyo, nawawala na yung lumang varnish sa paglilihan natin ng orbital. Tinunti na siyang pumuputi at lumalabas na ang pagkakahoy. Pagkatapos niyan, pwede na natin applyan ng wood stain. Yan ang ginagamit ng wood stain, Winwax, dito sa barko. Dalawang klase yung ginamit ko kasi itinimpla ko. Gawa ng hindi ka parehas ang kulay. So pinagmix ko na lang yung dalawa. Ang sa ganon, magiging kaparehas ang kulay na ginagawa natin. Kailangan lang natin na i-mix ng maigi yung stain na yan kapag binuksan natin para sa ganun yung kulay niya ay maihalo natin. Medyo dark nga pala yung kulay na yan na stain na available natin, kaya ang ginawa ko para mag-light yan ay pinaghalo ko na yung dalawa para magparehas ang kulay din sa tabletop na ginagawa natin. Pagkatapos natin i-mix ang wood stain natin, pwede na natin lihain ulit ngayon ang tabletop. Bago natin applyan ng wood stain, lilihain muna natin ng 320 ulit para makinis na at kumapit yung varnish na ilalagay natin. Siyempre, lilinisin natin ng malinis na basahan para mawala yung alikabok bago natin applyan o pahiran ng wood stain. Basahan na lang pala ang ginamit kong pampahid dyan. Mas madali at mainam basahan na lang gamitin sa pagpahid. Pinunas-punasan ko lang yan hanggang sa mabuo ko ang tabletop ng wood stain. Kailangan kasi sa project na to, kita pa rin yung pagkakahoy niya, natural pa rin para sa ganon maibalik natin yung original na varnish niya. Pagkatapos natin na pahiran ng stain, punasan naman natin ng malinis na basahan para nang sa ganon
lumabas ang pagka-natural ng kahoy natin. At para mag-light na rin ang kulay na pinahid natin na wood stain. Hanggang sa matuyo, ayan, pupunasan lang natin ng malinis na basahan. At ayan, kung makikita nyo dyan, lumabas na ang pagka-natural ng kulay ng tabletop natin na ginagawang project na ito. At ayan na nga mga guys, naibalik na natin ang pagka-natural ng kulay ng kahoy gamit ang wood stain. Pagkatapos niyan, patuyuin na lang natin at pwede na natin applyan ng sanding sealer. At ayan na, nagtitimpla na ako dyan ng sanding sealer at nilagyan ko lang ng lacquer thinner. So ang timplahan dyan 70-30, 70% na sanding sealer at 30% na lacquer thinner, para nang sa ganon ang spray gun natin, pag ginispray natin yan, hindi mahihirapan magbuga ang spray gun. At kailangan din natin gumamit ng pang sala ng varnish pag kinabit natin sa spray gun. At ayan, nung natuyo na ang top natin, pwede na natin ngayon sprayan ng sanding sealer. Iipitin natin yung wood stain na pinahid natin kanina. I-sprayan lang natin yan hanggang sa kumapal sa varnish ang ating tabletop. Matapos ng sprayan na yan, patuyuin lang natin, liliyahin na naman ng 400 grit para hindi magaspang at madaling kumapal sa sanding sealer ang ating tabletop na ginagawang project na ito. Bali, 4 na beses mo nga palang in-spray yan hanggang sa kumapal ang table na ito. Kada 2 patong ng spray, pinapatuyo ko para hindi mabigla ang tabletop natin. Bali, ang ginawa ko dyan ay 2 spray, pinatuyo ko, niliha ng 400, tininis ng basahan, tapos spray ulit. At nang matuyo na, niliha ko na naman ito ng 400 grit at pinunasan ng malinis na basahan para sa final coating natin sa pagpahid ng wood stain. Pagkatapos natin na punasan ng wood stain, siyempre patuyuin na naman natin hanggang sa pwede na natin isprayan ulit ng sanding sealer. Ang kagandahan kasi sa pag-spray natin ng sanding sealer, kung kailan kumakapal ito at kung kailan marami ang pag-spray na to, dun kumakapal ang varnish natin at dun siya kumikinis. Pagkatapos kong punasan ng wood stain, punasan naman natin ng malinis na basahan para nang sa ganon mag-light at lumitaw ulit ang natural na kahoy ng project natin na ito.
ayan, tapos natin pahiran ng wood stain, patuyuin na naman natin ulit. At pwede na naman natin isprayan yan ng sanding sealer. Kung mapapansin nyo mga guys, makintab na ang ating table dahil sa maraming spray ng sanding sealer ang in-apply natin dyan. At ayan mga guys, malapit lang matatapos ang project natin ito na tabletop revarnish. Sana nagustuhan nyo yung video na ito. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share sa ating video. Thank you for watching.